Magandang hapon po sa inyong lahat. Kalalabas lang po yung pasyente natin kanina, no? Yung meron siyang ubo, no? Okay, pati ang kanyang lalamunan, which may be due to allergic pharyngitis. At meron siyang narinig sa baga niya tuwing humihinga siya, para may tunog na pusa, which is suggestive na meron po siyang asthma. In effect, ang asthma po ay allergy ng baga. Kaya, syempre, pag may allergy, okay, madaling gamutin. Ha? Okay? Pero, ang dahilan ng allergy, kailangan hanapin. Trabaho po yan ng doktor rin para yung preventive aspect, okay, masatisfy natin, okay, in terms of treating the patient. Otherwise, babalik at babalik yung pasyente kasi ang allergy walang cure, okay, pabalik-balik, lalo pag ang dahilan ng allergy ay nandyan pa rin, lalo sa bahay, if not sa workplace. Bilang teacher, syempre, alikabok, chalk dust, kung gumagamit pa sila ng yung chalk na yung lumang chalk na nag-produce ng dust, no? Kasi meron natang chalk ngayon na walang dust, no? Parang ganon, no? So anyway, napag-usapan namin yung tungkol sa possible mga dahilan, yung binanggit na po natin kanina, yung aircon nila, although pina-spray 2 months ago, yung filter naman, nilinis ng anak 1 month ago pa. Kailangan po kasi pag filter, kailangan sana every week. Unless, okay, after 1 week of cleaning the filter, malinis pa, medyo okay pa, observe ninyo. Pero pag 2 weeks, medyo marumi na, kailangan linisin na po ninyo kaagad. Then, thereafter, every 2 weeks. Diba? Okay, pero ideally, in my experience, kahit gaano kalinis ang kwarto, okay, kailangan linisin ang filter every week para hindi babalik yung allergy sa lalamunan or yung allergy sa baga, which is asthma. Because, syempre, ang dahilan ng allergy sa lalamunan or allergy sa baga or asthma could be due to the dust coming out from the air conditioner. No? Okay? So, kailangan po yan. Okay? Of course, meron silang aso. Ayan. So, na-advise na po natin, pag hindi talaga mawala pa rin yung kati niya sa lalamunan at saka yung asthma niya, despite the medicines, of course, ang advice po natin is ilabas na lang po yung pets. Okay? Gawan sila ng magandang kulungan. Okay, with matching all the amenities, okay, to continue their kind of pet care, okay, sa bahay, no? So, since napag-usapan namin yung aso, ayan, pumunta na naman kami sa rabies. Tinanong ko kaagad nakagat po ba kayo or nakalmot po ba kayo? Ayan, ang sagot, opo, Dok. Okay? Ang pasyente mismo at yung kaniyang anak. Okay? At in-inject na naman ng bakuna. Okay? Despite the fact na nabakunahan yung kanilang mga aso at hindi pa na-expire yung anti-rabies vaccination sa kanilang mga aso. So, ang tanong ko lang po, para saan po ba ang anti-rabies vaccine sa mga aso? Di ba? To prevent them from contracting rabies, di ba? So, kung nakatanggap po yung aso nilang anti-rabies, most likely walang rabies ang aso, lalo pag nasa bahay, di ba? Plus the fact, paano kayo nakagat or nakalmot? Ang kwento sa akin, syempre, pag uwi sa bahay daw, yung mga aso, malambing so, na-embrace, tapos na-kalmot. Lalong walang rabies yan kasi provoke ang bite dahil po siguro sa gigil, out of love, hindi out of being wild.
typical of a rabid animal. Okay? So, ang akin lang po is, paki-review naman po ninyo yung mga guidelines or categories ninyo sa pag-inject ng anti-rabies vaccine or yung immunoglobulin. Ha? In my opinion, kahit hindi ako veterinarian, pag na-inject na po yung mga aso or pusa sa bahay kontra sa rabies, at most likely walang rabies, lalo pag ang behavior ng aso talagang hindi rabid, huwag naman kayo mag-inject ng anti-rabies or immunoglobulin sa mga pet owners na kalmot or nakagat, lalo pag ang kagat or kalmot ay provoked. Correct me if I'm wrong. Okay? So, syempre, kadalasan ang narinig ko, ang sagot sa mga taga ABC, kasi ma'am, yung in-inject sa aso or pusa ninyo ay para sa aso o pusa yan eh. Iba yung injection para sa tao. Ano ba yan? Di ba yung injection sa aso para hindi siya ma-rabies? And therefore, wala na siyang rabies kasi it is presumed effective yung anti-rabies vaccine. Otherwise, wag na lang kayo magbenta or mag-inject ng anti-rabies vaccine sa mga aso or pusa ninyo. So, pag presumed to be effective at hindi pa na-expire yung anti-rabies vaccine, therefore, mas lalong hindi kailangan inject yung mga pet owners na nakalmot or nakagat, lalo pag na-provoked ang aso or pusa nila, di ba? Okay? Correct me if I'm wrong, Huwag naman natin takutin o bigyan ng rason na kasi para sa aso at pusa yung anti-rabies vaccine iba na naman para sa tao. Totoo ba yun? Mukhang hindi ko talaga matanggap ganyan kind of reasoning just for you to be able to sell your vaccines. Correct me if I'm wrong. At palagi ko sinasabi ito sa mga alam na ninyo, Kumita kayo ngayon, pero ang karma susunod yan. Okay? Maraming salamat po.